sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito, ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan. Pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and... The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Balita ngayon. COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera Headlines! Bandera Headlines! Bandera Balita ngayon! Bandera Balita ngayon! Bandera! Ang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. At narito na ang mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Oktubre 2023.
20. Mga balitang hatid na pinakarespetado sa news and current affairs sa bansa. Ang Bandera Philippines Incorporated at 88.7 Bandera News FM Puerto Princesa. At tayo po ay sabay-sabay na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Napapanood din tayo ng live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Channel 40 sa Bandera News TV. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong isa sa magiging tagapagbalita, Louie La Rosa. At Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita. Bandera Headlines. Isa sa mga naghain ng reklamo laban kay SDS Natividad Bayubay, sinampahan ng kasong administratibo. Bandera Headlines. Local case ng COVID-19 sa bayan ng Cuyo umakyat na sa 63. Pagtaas pa ng bilang ng mga nahahawa sa virus, inaasahan. Bandera Headlines. Kasong isinampa laban kay Rizal Mayor Otol Odi, dinismiss. Kampo ng alkalde, ikinatuwa ang desisyon ng sangguniang panlalawigan. Bandera Headlines. Para at Coron, PNP magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa viral video ng isang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklong ubot-ubad. Bandera Headlines. Ang headlines ng ating mga balitang lokal ay hatid sa atin ng Life Extension Vitamin D3. Bandera Balita ngayon. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Sa 7 ng umaga, oras natin, kabanderang Gerald. Bago sa detalye ng ating mga balita, unahin muna natin itong isang nagbabiral na naman dyan sa may bahagi ng munisipyo ng Coron. Oh, yung hubot-hubad? Hindi yan. Iba rin yun. Iba nito. Yung allegedly, nagkaroon ng kumusyon kasi dyan sa isang bangko eh. Panibagong viral na naman ito? Ano mo nga yung video natin yan? Oh, sa Coron ito ha? Nasa linya natin, dyan na bong, si Police Major Starsky Timbangkaya. Major, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, Sir Louie, good morning and good morning din po. Tagapaginay ng napakaganda at napakalawak ng programa sa buong lalawigan po, sir, ng Palawan. Good morning. Yes, sir. Major, ito lang hong nag-viral na ito na naman. Napapanood namin ngayon, mga gwardiya nakaputi, meron silang hinahawakan tao, may hawak na sling bag. Ano ho ba yung police report na nakarating po sa inyo, yung ating official statement dito, sir? Well, sir, initially, sasabihin mo natin na kahapon po na mga week kumulang, mga alas 3:30 po ng hapon ay meron pong tawag na natanggap atin pong desk officer dahil hininga po ng responded dahil doon kung sinasabi nga nagkaroon ng komosyon, particular sa isang o dalawang bangko na malapit po dyan sa harapan mismo ng munisipyo ng Coron, Palawan. At agad tayo nagpadala ng team para punta at tingnan, i-verify yung sinasabing komosyon sa nasabing lugar. Sir, yung isang nakashort, mayroong sling bag na inaagaw sa kanya ng mga gwardya. Ang initial report, sabi may baril, pero doon sa mga report na nakuha ng Radyo Bandera Coron, ano na parang ang laman ng bag, mga bato. Tsaka may baril po ba, sir? May baril na pumutok o ano kaya, Major? Sir, para maging klaro po, sir, maging clear, maging klaro sa mga tagapakinig, ano? Yan. Wala pong baril, nagala, or bit-bit itong sinasabi suspect na sa sabi natin si Mr. Jeffrey Lumpas Action ay pumunta doon sa sinasabing bangko
na walang bitbit po na baril at siya meron siyang dala sa kanyang katawan na nakasabit sa kanyang katawan siya pong sling bag at pumunta doon sa sabing bangko upang siguro makipagkwentuhan at makipag-usap doon sa mga dating niyang kasamahan dahil dadaling siyang gwardiya doon sa nasabing area o sa sabing bangko po na yan. Mhm. Itong ano sir, itong nakabag, ay itong naka-short at naka-brown na naka-brown na t-shirt na may sling bag. Dating gwardiya po ito ng bangko. Sir. Po, para maging klaro ito po, dating gwardiya lang ng sabing bangko sa Mr. Jeffrey Tapion. At pagdating doon ay ako ay may conduct ko sa DDT sa investigation, ano? Pagdating doon siya sabi nga po ng gwardiya, dumating itong dating nilang kasama, nakikipagkino. Kaya lang, medyo balisa at hindi mapakali itong nasabi nga si Mr. Jeffrey Tapion. Balisa. Pero ang kausap niya dito sir, yung mga kasama niya dating mga gwardiya bago nagkagulo. Opo. Nang dumating doon sa lugar ay yung naalala ko na mukhang kakaiba, ay nagtaka na lang sila nung medyo parang nagkaroon ng pagkakataon. Ito pong si Mr. Jeffrey Tapion ay nang agaw nga po ng baril sa nasabing gwardiya. Nang agaw. So, yung baril po, naagaw ba o at naiputok? Kasi may, sabi lang sir, na mayroon daw narinig na putok, kaya nililinaw namin ito para mas clear po. Major. Well, kaya sabi siya po nag-attempt na mang-agaw naman. Actually, hindi naman niya naagaw. Nagkaroon din ng pangulo at hindi naman niya nakuha yung baril. Doon sa usapin siya sabing may pumutok, ito po under investigation pa para makumpir po talagang may katotohanan yung nasabing issue na yun tungkol doon sa pag-aagaw ng baril. At di umano ay nagkaroon pa ng pagkakaroon pa ng putok ng sinasabing baril. Okay. So, ano daw po yung pinag-umpisahan, sir? Yung parang nagkukwentuhan sila tapos biglang nagkagulo na. Bakit nagkaganon kaya? Ay sila magkakasama. Oo. Well, actually, ito pong si Mr. Jeff Tapion, kahapon po, October 14, ay nangyari incident na yun, prior po doon, October 12 pa lang, nasa opisina na namin itong si Mr. Jeffrey Tapion kasama yung kanyang live-in partner. Si Jeffrey, ano po? At pagdating sa opisina, siya may itinudulog rin nilalapit na person na puno na kung saan ay kinakomplain nila yung kanilang tinitirang boarding house na kung saan sinasabi nilang silang mag-live-in partner ay merong siyempre merong activity na ginawa bilang siguro kasama ay nireklamo na sila kung ay binusuhan at ibinidyo yung kanilang anak na daw po nung may-ari na tinitira nila at talagang hindi sila mapalagay at mukhang napansin nila namin na itong si Mr. Jim Taplet ay mukhang tahimik at parang balisa dahil nga po siguro iniisip niya na baka maaaring kumalat or maging issue pa yan yung unang pangyari na ininalapit nila sa PNP Coron. Okay. At nung mangyari na yan, nagkwento din itong live-in partner niya kagabi sa akin na after nila manggaling dito ay iba na po yung naging active attitude ng kanyang kinakasama. Nabalisa ano? Kaya pala. So ang pinag-umpisahan sir, yung nabalisa siya doon sa baka kumalat yung video na sinasabing binusuhan sila, gano'n, at binidyohan ng girlfriend niya o ng live-in niya. Yun po yung allegation or sinasabi ng kanyang pinakasama na babae at maging siya gano'n din po. At yun nga, sinabi kagabi at kinumpirma ng babae sa akin o sa amin na kakaiba na at kung sino-sino na yung mga binabanggit ng lalaki at may mga pa mga nagbubulong sa kanya o nabubuto sa kanya na mukhang kakaiba na. Kaya nung kahapon na magtrabaho yung babae at naiwan yung lalaki sa kanilang boarding house, ay siguro naisipan ng lalaki na pumunta doon sa kanyang mga dating kasama na pahinga, susugahan din ang kanyang mga kasama na mukhang kakaiba na. At nagkaroon na po ng pagkakataon ay di umano ay nag-attempt na mag-agaw ng baril at nagkaroon na po ng commotion doon sa nasabing bangko at nagkataon naman na patapos na yung AOC meeting ng Coron Palaw at nandoon din sa malapit na area si Mayor kasama ng ibang mga kasama doon sa nagpulo or nag-meeting ay agad na napag-responde sa nasabing lugar at naabutan niya po na migla na siya sa lugar na yun. Ito parang si Mayor ito yung nakashort nakashort ng blue tsaka nakaitim. Si Mayor yata ito, parang, inaagaw nila yung kasama yung mga tropa po ninyo. Kasi dalawang merong video na nandun sa bangko, mga gwardiya naman yung mga
ano niya doon, parang nag-aagawan sila ng kung ano doon sa isang gamit. Ngayon, mayroong isa rito sa may bakod naman nakasandal, nandun naman yung mga PNP. Tsaka to si Mayor yata ito, parang si Mayor nga, napalo niya rin yata sa braso. Si Mayor Marjo. Well, actually, Sir Louie, nagkataon naman na siyempre dahil si Mayor ay nasa area na mukhang mayroon ng sitwasyon, ay agad nang tumulong si Mayor Mario para mapasipay at mapahintura yung sitwasyon. Kaya lang, medyo maging siya ay hindi nakilala at hindi na napakinggan o pinakinggan ng nasabing suspect. Ito At nga. nagkaroon nga po ng tinatawag na actually ng bato, mayroong bato naman yung kanyang sling at yun nga po ang unang naibato doon sa mga responding mga kasama natin at maging si Mayor mismo ay tinamaan sa kanyang braso at maging isa nating kasama pulis ay tinamaan din po ng bato sa kanyang ulo. Ayun, kitang-kita nga po dito. Si Mayor Marjo, ayun, pinalo muna, nasangga, tapos yung pulis po natin, ayun, pinalo niya rin bago siya nadumog. Anyway, yung suspect, sir, ay nasan ngayon? Mukhang may problema na yata sa balisa eh. Actually, Sir Louie, ang suspect po ay kasalukuyang naharap sa kasong alarms and scandal and direct assault. Direct assault. Pero talagang mukhang nakikita natin dito, just to be honest, nagkaroon pamilya niya, ay mukhang kakaiba na dahil kagabi lang, para maging klaro lang na abang kausap niya ang kanyang live-in partner na naman, abang doon sa silid, gabi na pinababantayan ko rin naman, biglang tumayo at inuntog ang kanyang sarili doon sa palit at talagang nakaramdang kanyang live-in partner. At talagang Aroy. naibalat marami nang sinasabi. Marami sinasabi na hindi na namin maintindihan. O, kailangan gamutin na ito, Major, sir, no? Medyo Well, lahat naman po. Lahat naman para supportan ng LGU, maging si Mayor at maging dito sa Richard nakipagulanta para masalan ay matulungan, maalalayan at malaman ba kung ano ba naging dahil at medyo talaga siguro sabihin na siya daw ay sa akin sinasabi niya siya ay sobrang nag-iisip at depressed daw siya. Depressed, at hindi niya maintindihan kung ano yung mga kuha sa kanyang isipan. Okay, sige po. So, yun lang po muna para maging malinaw sa lahat. Ang pinag-umpisaan pala nito, yun nga, nag-report pala ito sa inyo na yun nga, parang binusuan sila at binidyuhan. Ayun, at nagkapatong-patong na siguro, Major. Pero kakasuhan po ninyo ito? Kakasuhan pa o papagamot na lang? So sir, maaaring maging magkapatid na, kakasuhan natin para naman kahit paano maging klaro naman na talagang walang naging ginawang mali o ano man yung mga responding kasama rin at maging doon sa kanyang ginawang agaw di umano ng baril ay isasama na rin doon. Pero talagang naka-ready na ito para ito siya ipacheck at ipagamot naman din sa kanyang naging sitwasyon sa ngayon, sir. Okay, sige po. Well, si Major Starsky Timbangkaya, maraming salamat po, Major, sa pagpapaunlak na interview sa amin. Bagamat maaga pa, alam namin talaga maaga kayo nagigising para magtrabaho na at magserbisyo sa mga taga-Coron. Salamat po, sir. Yes, sir, Louie. Salamat din po at mabuhay po kayo at ingat po tayo. Salamat, sir. Good morning. Thank you, si Major Starsky Timbangkaya. Si Mayor pala yan. Oh, si Mayor yan. Ayun, Mayor Marjo yan eh. Hindi ko na masyado nakilala kasi mayroon siyang face shield. Face shield yan, Ed, no? Oo. Sa sa Galaw eh. Nakakilala natin sa Galaw eh. Ed. Pakitawagan mo ito si Mayor Marjo. Ang pinagmulan pala nito, Kaloy, dahil doon sa Ito number. dahil daw doon sa binusuhan sila na mag-live-in. Ang masaklap doon, maliban sa pagbuso, mukhang nabidyohan pa raw. Si Mayor pala yan. Oh, si Mayor yan. Sino lang na wala rin buhok na katulad ko. Mhm. Naka-face shield. Si Mayor Nawat. Hindi. Inaawat si Mayor Marjo, nandiyan din sakto. Abang nagmamao, nagwawala yung yung lalaki. Tinan mo ang unang lumapit. Oo. Bago lumapit yung mga polis, natatapos na lang meeting nila yan eh. Oh, yan? Oo eh. Ayan o, unang lumapit si Mayor Marjo. Oo. Diba? Pero hindi siya kinikil. Ayan o, Siya lang eh. Nakahanda rin siya, nakahanda. Oh, Na isa. Di siya ang unang lumapit, Kaloy, bago lumapit na yung isa. lumapit yung mga polis. Oo. Pinalo siya, sinangga niya ng kamay niya. Ayun o. Ni Mayor Marjo, ayun o. Tignan niyo yung kamay niya. Tinamaan siya. Ngayon, pag sangga, Ayun. nung masangga niya, lumapit na yung mga polis. Oh, yan. Ayan o, Paglapitan na sila. namamalo na o. Oh, nandun na pala sa paligid sa perimeter yung pulis. Si Mayor yung unang nakiusap doon sa lalaki. Ayan, tinamaan o. Oh, tinamaan sa kamay. Tapos Tapos yung- meron pang isang pulis na tinamaan Ayun, din sa ulo. oo nga. Oh. Ayun o. Ayan. Ayan o. Pati yung polis na Tinamaan din eh. tinamaan din. Pero sabi kagabi,
Okay lang, kami na lang siguro. Sa pinakahuling balita, kanina sinasabi ni Police Major Starsky Timbangkaya, Oo. sabi nung girlfriend, parang inuuntog na yung ulo sa pader. Yan ang kagabi yung nangyari. Kagabi, oo. Oh, na-depress daw, Kaloy. Medyo balisa. Mm. O, yan po yung ano dyan, ha? Wala pong baril na nakuha doon sa kay Jeffrey. Yan Wala. sa suspect. Oo. At may attempt doon sa unang video natin. Yan o, ipakita mo yung unang video. May attempt na mangagaw siya Oo. ng baril sa mga gwardiya na kasama niya dati. Okay. Oo, pinuntahan Ayan, niya ayan, kasi ayan, ito. oh. Pinuntahan niya mga kasama niya Oo, dati. may attempt. Oo, Pero hindi naman daw naagaw. Dati niya mga kasama niya gwardiya, pinuntahan. Mm. At ayun na, pinag-aagawan nila yung baril. Wala rin, hindi rin Hindi naagaw. Ayun, Hindi niya nakuha rin naagaw. yung baril. Ay, nakuha rin yung gwardiya. Oo. Oo. Pero mukhang nahawakan niya. Nahawakan niya. oo. Nahawakan niya yung baril. Pero nakuha rin, nung makuha niya yung baril, naagaw din sa kanya ulit. Mm. Ayan o. Nakuha rin sa kanya. Oo, Nahawakan may mga niya Coast pero Guard. naagaw. Oo. Coast Guard nga, yun o, yung tumulong na rin. Takbo. Dalawa, Oh, yan. tatlo. Takbo. Oo. So Dalawa, nakuha isa niya. lang. Akala ng mga gwardiya, may dala pa, ayan o, kasi Oh, bubunot, parang mukhang bubunot eh. siya doon sa sling bag Ayun, niya. Ito, hawak yung yung sling bag niya, wala namang dalang baril. Wala naman. Bato, Ayun. ang laman. Bato. Oo, kaya yung bato. Kaya yun yung pinampalo niya, yung pangalawang video. Oo. Ayan, nung attempt siya mga agaw ng baril, nahawakan niya yung baril, pero nakuha rin sa kanya ng mga kasama niyang security guard. Oo. Oh, itong pangalawang video, lumakad, ano na siya, parang, di ba may kumusyon no, sa unang video? Okay. Sinumbong na siya, nakapukaw ng pansin dito kila Mayor Marjo, Oo. nakatatapos lang ng meeting. Oh, si Mayor Kasama na yung mga mismo. pulis. Oo, pumunta na ngayon, doon. nag-responde sila, lumapit, ayun si Mayor, oh. Mm. Yung larimbuhok, naka-face shield. Oh, siya yung unang lumapit, pinalo na kaagad siya, kaya yung mga pulis, Kamay. dinakma na itong si Jeffrey. Mm. Oh, yun. So, pati si Mayor, kasi kung nasa matinong pag-iisip ka, Kabandaran Gerald, Mayor yun eh. Gagalang mo, di ba? Oo naman, Mayor eh. Pinalo niya si Mayor Marjo, kaya lumapit yung mga polis. Yan na, oh. Sinugod na siya, oh. Si Mayor, nakahanda naman si Mayor sa Siya lang sana una, oh. Tapos hanggang sa nakita nila na talagang ano Pero eh. delikado yung ginawa ni Mayor Marjo. Ay, kung baril nga talaga yung laman nun. Ay, pambihira. Sumugod si Mayor dito eh. Oh, sumugo. Ayun, siya, mag-isa lang, oh. Sling Bago bag. lumapit yung mga polis nung, ayan, nagpapaluan na. Oh. Yan, oh. Talagang mukhang hindi raw papaawat kay Mayor eh. Pero delikado Kaya yun, eh. sumugod na yung mga pulis. Kung baril nga talaga yung hawak nun. Ay, pambihira. Kung baril yan tapos na... Pinabaril sila, si Mayor Marjo, oh. Ayan, oh. Pero anyway, mga kaibigan, kakasuhan no ng alarm scandal at ng assault in person of authority, itong si Jeffrey, siguro maganda magamot na rin. Tsaka ipapagamot na rin. Pagamot na rin at tutulungan naman daw ng LGU. Ano, Kasi oo. kung sa maayos ka, mayor yung kaharap mo, papaluin mo ng bag. O, dapat hindi na, di Papaluin ba? mo, o yan, oh. Di ba? Okay? So, yung exclusive video natin, mga kaibigan, yan po yung trending at viral ngayon sa munisipyo ng Coron. Sunod-sunod, Kabandaran Gerald, ha? Matindi ha, inunahan ito ng nagmotor, nangubot-tubad, tapos nasundan ito, lalaking Ngayon lang lumabas yung video na to. Yung unang video kasi lumabas oo, ay yung kumusyon, yung agawan ng baril. indo sa mga gwardya. Itong video na nilabas ngayon, galing kay Paring Ed, Okay. sa source niya, ito Oo. na yung video na kung saan kitang-kita dito na tinamaan na ng hampas itong mula doon sa suspect, itong sila Mayor Marjo at Okay. yung mga pulis. Oo, ito dito na siya nadampot kasi yung doon sa unang video wala pang pulis eh. Wala pa, oo. Oh, dito mayroon ng pulis. Yan Oh, yung yan, video na hawak po ng Radyo Pantera ngayon. Si Mayor Marjo. Pinadapa na siya, pinadapa na, pinagtumpukan na siya ng mga pulis eh. Pero yun nga, buti nga, walang dalang baril eh. Pero Yan, anyway, oo. sige. Oo. Iniimbestigahan na yan, kakasuhan na rin yung suspect at ipapagamot. Oh, yan, Okay, yan. so sa ibang balita, Kabandarang Gerald, nagsampa na rin ng kasong administratibo si DepEd Palawan Schools Division Superintendent Natividad Bayubay laban sa mga opisyal na naghain ng reklamo laban sa kanya. Gumanti, ha? Siya, siya yung nagkaso ng administratibo. Particular na rito ang kasong isinampa niya kay Roger Carrio na siyang chapter head ng National Association of Philippine School Secondary Heads o yung NAPSI. Ang kasong misconduct and dishonesty inihain ni Bayubay matapos ang pagsisiwalat ni Carrio sa umano'y katiwalian na maluhong pamumuhay at pambubuli ng opisyal sa mga guro ng lalawigan.
sa panayam ng Radyo Bandera kay Principal Carrio. Sinabi nitong karapatan naman ng isang individual maghain ng reklamo at kanya na lamang itong harapin lalo pat wala naman siyang ginawang kasalanan. Dagdag pa nito, malinaw na pangharas lamang ito sa kanila na naglabas ng saloobin laban kay Bayubay. Matatandaang may isang guro ng nilipat sa pwesto si Bayubay matapos sa nangyaring pagbubunyag. Ngunit ayon kay Carrio, nasundan pa ito ng pagbabanta sa ilang mga guro. Wala ako sa mga naharas niya kasi marami na siyang pinanglipat, pinangbabalaan, pag hindi sumunod ay may mangyayari. So marami din siya ng mga pinapalipat na hindi nakabatay doon sa DepEd order. Napailan niya ako ng kaso, yun nga, nagulat ako kasi parang na-monitor ko rin yung kanyang paghingi ng extension to answer the charges, the complaint against her by the central office. Nanghingi siya ng extension for 10 days kasi meron pa raw siya gagawin. Apo. Pero nakapile siya ng charges sa akin na dapat siya nang inuna niya. I-counter niya muna yung complaint na nauna nakasampa sa kanya. So ako ang inuna niya. Tapos ako sa pagladlad natin ng mga allegation laban sa kanya. I-announce natin dito through radio sa pamagitan ninyo. Nakarating sa ating mamamayan. Pero maliwanag na naman nakalagay doon sa Section 1, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution that public office is a public trust. We are accountable to the public. Yan lang yun ang parte na ginawa natin na hindi naman siguro maging isang kasalanan. Office is a public trust. At kung titingnan mo, Panyero, itong si kung titignan, itong si Bayubay parang Rumeres back na lang ito eh. ay lumalaban Tingnan mo din yung natin. usa si Mr. Tabi, nilipat niya, di ba? Oh, nilipat niya ng Ito naman si assignment. Carrio, sinampa niya ng kasong administratibo. Nako, pambira. At ang nakalagay pa doon sa kanyang complaint, extra pa doon yung bandera. Bandera. Kasi narinig na doon niya sa bandera yung interview kay Carrio. Dito niya napakinggan. Aba, nakikinig Nakalagay pala. doon sa affidavit eh. Nakikinig pala si Ma'am Bayubay, ha? Sa Kuskus Batikos, na dinig ni SDS Bayubay na in-interview si Carrio. Ganon. Oo. Kabanderan Gerald. Dito yung nakalagay doon sa affidavit niya. Pero, ang tingin naman natin dito, itong inilabas ni Mr. Carrio, matalino to, guro to eh. Okay, principal. Di ba? Base doon sa COA audit report. Okay, meron siyang pinagbasehan, may batayan. O, di ba? Tinanong nila ngayon, kinwestiyon nila ngayon yung presyo na yung Lego. Oo. Na 13,000 original price naging 72,000. Ayun. Di ba? At saka yung mga unutilized o unauthorized use nitong MOOE nila, di ba? Oo. Pagkatapos yung mga pagtatanong na yung pambubuli sa mga guro. Mga kuyunin na guro. Doon. Di ba? Medyo nasaktan yon ang yung mga kuyunin na guro natin. Yun naman ay sintim na damdamin na naramdaman ng mga kuyunin na guro na naiparating lang kay Mr. Carrio dahil siya ng siya yung napagsusumbungan ng mga guro natin at may lakas sa loob maglabas ng ganitong usapin. Kaya siya yung naglabas. Okay. Di ba? Pero yun naman ay boses ng mga kuyunin na guro na nabubuli nitong si SDS Bayubay. Oh, yun. Di ba? So, ang tingin itong mga sinampahan ng kaso ni Mr. Carrio, ni Principal, sa ginawa ni SDS Bayubay, harassment sa kanila ito para iatras yung kaso o ano, ganyan, ganito, ganon. Ha? Pero ito lang masasabi natin, SDS Bayubay. May nilabas na po ang sangguniang panlalawigan. Permado na po ng mga board of member natin. Immediate relief ang request nila kay DepEd Secretary Barrios. Okay. At kay si Regional Director. Okay. Paragas. Di ba? Yan ay approved resolution from the sangguniang panlalawigan which is a quasi-judicial body. Yan. Ano ba ang pinagbasihan ng quasi-judicial body ng SP? Di ba? Yung mga report na nakarating sa kanya at sumbong ng mga guro natin, di ba? Immediate relief pending the investigation.
Diba? Para hindi mo ma-influensyan yung investigasyon gagawin. Yun, At Diba? hinintay na lang po doon yung pirma ni Governor JCA at diretsyo na yun doon po sa central office ng DepEd. Sa halip na pahinga si SDS Bayubay na hiniling ng ating mga kagalang-galang na mga board member, Okay. ay ito pa ang inagsampa pa talaga ng kaso. Nagawa niya pang magsampa ng Parang kaso, ina-justify niya na yung kanyang mga nagawa at yung mga bintang sa kanya ay hindi totoo. Parang ginaganon niya eh. Diba? Pero yung mga ganon, ako naman sa pananaw ko ay pagkakapal na ng mukha yun. Kung ako ganon, diba? Sangguni ang panlalawigan na yan eh. Diba? Ako magpapahinga muna. Ako na mismo. Hindi ko nahintayin si Secretary Briones sa padalan pa ako ng memo na ako ay relief na sa aking pagiging SDS. Wala, iba yung ginawa eh. Sa halip na mag-impake lumabas, Kapal talaga. ang ginawa niya, nagsampa pa ng kasong administratibo sa principal. Kulang na lang dito, ideklara ang persona ng grata. Parang, di ba, may desisyon ng ganun. Parang, kumbaga, hindi tanggap ng ating mga kababayan yung ganong mga sistema. Lalo na yung pambuburi po doon sa mga lalo na yung kuyunin. pambubuli sa mga kuyunin na guro, ha? Nung mga pininto sa Sibugay, ganun din ang reklamo sa kanya. Di ba? Yung maluong pamumuhay. Maluong pamumuhay. Lagi pa pala sa abroad dito. Iniiwan yung posisyon niya. Tapos meron pa sasakyan. Nangihingi pa ng mga Hilux daw ayon doon sa report. Di ba? Sa mga mayor. Dahil kailangan daw niya. May service namang sarili yung DepEd. Meron. Dito sa Diba? atin, Hilux din. Ay, nako, SDS Bayubay. Ngayon, nagtatanong pa rin ako hanggang kagabi. Hanggang kagabi, Yung tinatanong kilay ko, niya ba ay tato o totoong kilay? kahit na sinukmin mo, hindi mo talaga mawari. Hindi ko maano eh. Ha? Sinusum ko na yan sa, di ba, kahapon, inaano namin ni Ken doon sa ating high-tech computer. Oo. Hindi talaga siya kung tato ba yan o kilay talaga. Kapantay ba ng ano? Kapantay ba ng balat o nakaalsa ng konti? Baka balahibo eh. Ibig sabihin, Nakaalsa ng konti. Yun ang titingnan ko mamaya kung pag nakaalsa ng konti, may balahibo. Totoo yan. Totoo yan. Oo. Balahibo. Pero kung kapantay ng balat, Oo. Pero malaki ang hinala ko na tato. Ano ito eh? tato. Tato eh. Boss. Kasi pantay. Alam mo yung kilay, di ba? May buhok yan kahit paano may lumalampas na mga Meron- balabalahibo. Oo, aalsa yan ng konti. Di ba? Naalsa ng Pero konti sa kanya yan. diretso. Pero sa mga ano naman, may mga ano yung mga babaeng talagang pantay yung kilay. Pero hindi siya tato. Original talaga. O baka naman talagang magaling lang mag-make-up si Ma'am Bayubay. Ay, kapal naman ang maraming pambili. Pantay na pantay, oh. Walang labis, walang kulang, oh. Walang angat. Para yung... Pero alam mo yung mga cellphone, may mga all-face beauty. Di ba sinasabi ko sa'yo, kahit sungkaan yung pisngi mo, pumapantay eh. Meron din yung cellphone mo. Meron, pero parang natural ang dating, Natural. Di ba, alamin natin, ang importante dito, ayon kay Cario, kay principal, harassment itong ginawa ni Bayubay sa kanila yeah. dahil sa pagbubulgar ng allegedly nung katiwalian diyan sa opisina ni SDS Bayubay. Una, yung pagpapalipat doon po sa ilang guro na kanilang assignment. Pangalawa, ito na ho yung pagsasampa ng kaso. Okay. So, dahil doon, pangharas para kay Cario yung pong ginagawa ni Ma'am Bayubay. Okay. Sige, tingnan natin kung hanggang saan talaga ang kapal ng muka nitong mga binabanggit na ito, ha? Oo, nandyan na yung resolution ng sangguniang panlalawigan eh. Sige, okay. Sa ibang balita, Sa ibang balita, nangunguna. COVID muna tayo ngayon. COVID. Sige. Oh, COVID. Nangunguna pa rin gayon ang bayan ng Cuyo sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Palawan. Sa pinakahuling datos, abay pumalo na ito ng 63. ha? 63 na. Ang bilang ng mga pasyente na pawang mga local case o mga individual na nagkahawaan ng virus sa kanilang mga lugar. Sa panayam kay Mayor Macoy de los Reyes, sinabi nitong nadagdagan sila ng 12. Nako po. Habang hinihintay pa ang panibagong resulta, meron pang bagong hinihintay na resulta na ilalabas mula po sa swab sample na kanilang ipinadala sa lungsod. Aminado naman itong kaya dumarami ang nagpopositibo sa kanilang bayan ay dahil huli na nilang nalamang may nakapasok na virus sa lugar. Kung hindi pa raw namatay ang isang pasyente ay hindi pa magkakasa ng contact tracing ang mga ito. Talo umaasa naman ang alkalde na bababa ang bilang ng mga madadagdagan sa listahan ng mga nagpupositibo, lalo pat
ilang linggo nang nakatutok ang mga ito sa contact tracing kasabay ng pagpapatupad ng lockdown sa mga barangay na apektado ng community transmission. Sir, yung total po case namin dito is 97. Total po yan. Yung active po namin is 63. Sir, sa 63 yata, yung local natin is 60. Lahat na po yan is local. Isa po dyan, sir, is LSI, pero kinount na po na local kasi more than 14 days na po siya sa facility. Saka po siya na-detect na may COVID. Yung last po na nadagdag po sa amin ay 12 po. Ayun po yung sa last na swab samples na pinadala namin na 100 po. 12 po yung last na nadagdag po sa amin. Pero mayroon pa po kaming contact trace. Baka po sa Sabado makapagpadala kami. Pero hindi na po ganun karami katulad ng dati. Siguro dahil sa pagko-contact trace at saka aminado naman po ako na medyo mahuli na yung pagko-contact trace kasi kung hindi po wala pong namatay, hindi po namin nalaman na may COVID na pala dito sa amin sa bayan ng Puyo. Opo. Pero yan po ngayon, sir, kaya dumami kasi nga nag-contact trace kami. Sa ngayon, medyo okay kasi yung last 104 po na swab test na pinadala namin, lahat naman po isang barangay na lang. Kita mo na yung kalawin, nadagdagan sila. 12 ang nadagdag. Dahil nga nag-contact tracing sila. Okay. Kung hindi nila ginawa yon, lalong kakalat. Lalong darami pa lalong mga dadami katawan. pa. Okay. So siguro baka yun na 63, baka hindi naman umabot na ng mas mataas pa. Meron pa raon hinihintay na May panibagong hinihintay pa. resulta. Pero hindi naman maano siguro lahat yan mag-positibo. Sana wag na. Sana. Dahil medyo mataas na talaga, 63. 63, sila yung pinakamarami ngayon sa Palawan. Yun ang ginagawa ng paraan ngayon nila Mayor Macoy dyan sa munisipyo ng Cuyo. Kung tataas man, gawa ng marami silang natatrace. Natitrace. Oo. Dahil sinaswab nila lahat, yung mga nararapid, yung mga nagre-reactive doon sa... Yun. Okay. Nahuli lang ng konti sila dahil nga naman huli na nila nalaman. Ayan. Okay, Kung kailan meron namatay. sa ibang balita, Kamandarang Gerald, punta tayo na Rizal. Dismiss ang kasong isinampa ni Rizal Vice Mayor Norman Ong laban kay Mayor Otol Udi. Ito ang kinumpirma ni Board Member Ryan Mamintan itong araw ng Martes matapos ang isinagawang talakayan ng sangguniang panlalawigan. Ayon sa opisyal, nagdesisyon ng ibasura ng mga miyembro ng Provincial Board ang dalawang kasong nakapending, partikular na ang kasong kinakaharap ng alkalde ng Rizal at ang kasong isinampa naman ni suspended na Mayor Randy Danao laban kay Acting Mayor Crispin Lumba at iba pa. Sinabi naman itong ilalabas na lamang ang formal na dokumento kaugnay sa mga ito sa mga susunod na araw. Hindi na rin dinitali ng opisyal ang mga dahilan kung bakit ibinasura ang ito ng mga kasong, ngunit isa lamang rito ang kakulangan ng ebidensya na magpapatunay sa mga paratang laban kay Mayor Otol Odi ng munisipyo ng Rizal. Samantala, bagamat wala pang papel na natatanggap ang kampo ni Odi, ay ikinatuwa ng mga ito ang naging desisyon ng Provincial Board. Kaso ng laban kay Mayor Odi, kaso lang nagdesisyon yung sangguniang panlalawigan sa pamamagitan ng isang pagpupulong ng Committee of the Whole na i-dismiss na yung kaso laban kay Mayor Odi sa kawalan ng cause of action. Yun ay, kumbaga, dinismiss na ayon dun sa report kanina ng Committee of the Whole. At ilalabas siguro sa mga susunod na araw yung pinaka-resolution may kinalaman doon sa dismissal ng kasong ito. Yun ang, kumbaga, desisyon ng kabuuan ng sangguniang panlalawigan may kinalaman sa kaso na yun. Dismiss yung kaso kay Odi, kay Mayor Odi. Dismiss din yung kaso na isinampa ni Mayor Danao laban sa sangguniang panlalawigan. Yan yung pinakahuling update doon sa dalawang kaso kasi dalawa ang pinag-uusapan yung Nara at saka yung pong Rizal. Okay. Yung mga dokumento ilalabas na lang daw sa mga susunod na araw. Okay. Hindi naman pwedeng walang basis doon sa tinatawag nating dismissal ng kaso. Meron mga basis yan kung bakit dinismiss Kabanderan Gerald. Pero ito paunang statement na ito, galing din mismo dyan po sa provincial. Pero may ugong tayo nadidinig yan sa Nara. Ugong? Oo. Anong ugong yan? Recall? Recall?
Oo, Laban recall. kay, kay Laban acting, kay acting Mayor Lumba, tsaka sa mga SB. Vice Mayor Lumba, pati doon sa SB. Nako, recall? Wala nagsampa ng kaso nga laban dito kay Mayor Hirandi Tanaw. May pondo pa ba? ang Yun ang mga ugong na nadidinig natin na magkakaroon daw ng recall. Kailangan lang nila ng parang mga 10,000 signatures yata yun. 10,000 signatures. 10,000 signatures para ipasa sa COMELEC yung naturang recall. Nako. Para dun sa mga nagsampa ng kaso naman kay Mayor Danao kasama itong si Vice Mayor Lumba. Yan. Kamandirang Gerald. Meron na bang umiikot ngayon at nagpapaperma? 10,000 signatures sa mga residente po ng bayan ng Nara para po i-recall yung pong acting mayor nyo dyan natin ng pang mga SB. Yan po yung ugong na nadidinig natin dyan po sa bayan ng Nara. Recall! Para sa kanilang acting mayor at sa mga SB. Yan. So, tingnan natin kung matutuloy at kung nag-umpisa na ba yung pagpapapirma. Kabanderang Gerald nitong sinasabing itong ugong talaga sa narang recall. Recall. Election. Okay? Okay bong? Na ano mo? Mayroon ng monitor natin di pagka ano na. Okay, sige. Kabanderang Gerald, ito nga ito pala yung Matatawag panahon. na- Ito pala yung panahon ngayon na dapat makapag-file sila. 1 year before and after ng election. 1 year. Oo, ngayon yun dapat. Ngayon. So parang 10,000 10,000 signatures. Hindi ako nagkakamali ano? Mga ganun. Correct me if I'm wrong. Okay. Yung kailangan signature para doon sa recall election, kung may sasakot to parang dyan sa munisipyo ng Nara. Yan, Kabanderang, Gerald. pero doon yung pong yung sitwasyon sa bayan ng Rizal para kay Mayor Otto Lodi, wala nang problema sa kanila, sa kampo nila dahil na-dismiss na yung kaso. Ayan, So, tingnan natin ito, Kabanderang Gerald. Pero sa kampo naman ni Mayor Tol Odi, Okay. si Tol Odi, ay Tol Odi. dismiss na yung kaso naman. Yan. Wala nang alalahanin si Tol Odi. Makakahinga na siya ng Okay. maayos at makakaikot na siya para magserbisyo dyan sa Rizal. Kaugnay nung kanina, Kabanderang Gerald, yung Saan? sa nating balita, yung una kanina, pero makubong ng ano natin, mamaya mo nito. Okay. Nasa linya natin si Mayor Marjo. Okay. Kasi dito sa isang video na nakuha natin, Oo. kitang-kita rito na si Mayor Marjo, Ayan o. ay isa doon sa, Rumisponde. sa yung unang rumisponde at napalo nung suspect. Mayor Marjo, magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Kaluwi, at magandang umaga sa ating mga kabayan sa buong Palawan, lalong-lalo sa ating mga kabayan sa Coron. Timprano ka mo? Medyo temprano, Medyo temprano. ito po, may hawak po kaming, may video po nakarating sa amin, yung nangyari po kahapon, napunta ng meeting ninyo, parang kayo po ay unang rumisponde doon sa isang nabalisa nating kababayan dyan sa Coron, Mayor. Napalo ho yata kayo. Ito, nakitang-kita ho namin, nakashort kayo, Mayor. Oo nga opo. Actually, mga bandang, hindi ako na magkakamali, mga bandang alas 3 na kahapon yan. At galing ko lang ang opisina at umuwi ako sa bahay para magbihis. At yun nga, at may tumawag sa akin, meron daw isang tao na nagwawala sa may Metro Bank. Oo, at yun nga, parang gustong agawan yung kapwa security guard niya ng baril. Okay? So, sa madaling salita, ako'y pumunta sa scene, pero hindi ko na sila nakita doon sa Metro Bank. Nakita ko na sila dito sa may kanto. Malayo, siguro mga, kung titignan ko mga 200-300 meters away from the Metro Bank. So yun nga, marami ng tao at napapaikot ng mga tanod at mga pulis. So, bumaba ako ng aking motosiklo at kinausap ko siya. Sabi ko, ano ba ang problema? Ang sabi niya nga raw ay may problema siyang malaki. Okay? At sabi ko, baka makatulong ako at magawa natin ang paraan. Sabi niya, yun nga, marami siyang sinasabi na kaya lumapit ako sa kanya lumapit ako sa kanya, sabi ko, pasensya ka na, lalapit ako sa iyo at hindi ko masyadong marinig at mukhang pautal-utal yung sinasabi niya. So, ang nangyari is to cut a very, very long story, yun nga, lumapit ako sa kanya at meron siyang hawak na nakataas yung kamay niya dalawang isang bato sa kabila. Bato?
isang bote. Ah, Hindi bote. ako nagkakamali, bote ng gin na Basag. walang laman eh. Basag, Walang laman eh. basag, Mayor, yung bote? Basag? Hindi, buhay, Opo. bote. Opo. Hindi ako nagkakamali eh. Oo. So, sa madaling salita, yun nga, sabi ko sa mga pulis, nagbigyan nyo kami mag-usap, baka may gusto sabihin sa akin ng sekreto. Oo. Sa madaling salita, yun nga, bato niya sa akin, ang tingin ko yung bato niya sa akin, bato na kwan eh. Bato na either, kasi kwan eh, kung sa ko yun mo, nakakub ako eh. Nakakub ako eh. Oo nga. Nakuban ko ta na eh. Oo nga. So, tumama sa... Tinamaan kayo? sa kamay ko. Tinamaan kayo eh. Right-handed ko, sa misiko. Oo. Actually, namabaga pa nga ngayon. Opo. Pero, kung wala ko nakakub, sabon sa likod eh. Tapos. So, So, tamaan kayo. ang masama, yung pulis sa isa, Oo. as of yesterday, meron siyang 4 na stitches sa ulo. Aroy. 4 na stitches sa ulo at tinalo ko nga kagabi yung pulis. Sabi ko, niya, okay ka lang. At pagaling ka lang. Tinalo ko rin sa hospital. Opo. Okay, at last time na nag-report sa akin si Chip kagabi, patulog na ako siguro mga 10:30. Ang sabi niya sa akin, yun nga, nag-amok, binubunggo na naman dyan niya yung ulo niya sa Semento. sa presinto kagabi. Oo. Okay, dinala naman nila sa ospital. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa ospital. Ayun. Wala na akong update. Okay, Pero, opo, Mayor, mukhang delikado yung ginawa ninyo, ano? Kasi, talaga, mas mabuti na ako yung mapuro niya kasi yung mga kababayan natin. Kasi ang dami na nagdadamay. Oo nga. Ang daming nadadamay na eh. ang ano pa dito, Mayor, hindi natin, ayun nga, mabuti yung sling bag niya, dating gwardiya yan, baka may baril nga. Ikaw may baril niya, baka kayo pa yung naunahang putokan nun, Mayor. Talagang nagagawa niya sa baril eh. Yun ang first initial report eh. Oo nga po. Ang tendency niya is agawin yung bag ng security guard at hindi ko alam ang motibo kung bakit gusto niyang agawin. Oo. Nasangga nyo, Mayor, ano? Pag-palo niya, nasangga po ng kamay ninyo, kaya tinamaan kayo? Nasangga ng kamay ko. Kaya tinamaan kayo? Yung kanan, yung kaliwa? Yung kanan, yung ating yung hinahawak ko ngayon ng cellphone ko. Oo nga po. Ang napuruhan yung polis eh. Mayor, pagkapalo sa inyo, yung pulis napuruhan yung pulis na napuruhan, actually, paghuli niya pa lang, pag sabi kong, yun na, pag bato sa akin, pagsangga ko, pagsugod nila, pagtingin ko sa pulis ko na eh. Hindi na halos makakita yung mata niya sa dugo eh. Oo nga eh. Kung di ako nagkakamali, left eye. May tama. Left eye. Pero si Mayor, siya pa talaga lumapit eh. No? Yun nga, sabi natin, delikado yung ginawa po ninyo. Kayo pa yung lumapit. Pero sabi nyo nga, medyo marami na ang... hindi na kayo kinikilala, Mayor, eh, no? Talagang may... uminahon siya ng konti nung sinabi ng mga pulis na si Mayor yan, kasi nakamask ako tsaka naka-face shield ako eh. Naka-face mask o face shield, hindi, kinukuyunin ko, hindi rin kuyunin. Ang, hindi ako sigurado pero ang initial report sa akin, Bisaya eh. Bisaya, oo. Okay, sige. May problema pala. Pero anyway... May problema yata, parang family. Yun ang pagkasabi sa akin kahapon kasi, yun nga, nung last time kausap ko si kahapon, yun nga, andun daw yung pamilya. Yung asawa. Nabalisa. At parang, yun nga, parang dinadaing na merong konting problema. Opo. Mayor, ito katatapos lang ng meeting po yata ninyo, no? Nagkaroon kayo ng meeting dyan kasama yung mga PNP din natin? Yung na-report ngayon pala, alas 9, yung tungkol sa PADAC. Alas 9 ngayong umaga. Okay, sige, Mayor. So, yung COVID natin dyan, Mayor, no? Ilan na lang po wala na, pa-zero na tayo sa October 28. Good. Unti na lang pa, wala na. Actually, kahapon, nakalabas na naman yung ilang piraso, parang 5, 6, parang 7 na tayo eh. 6 na lang yata. Konti na lang. Maganda. Actually, ko na lang ito eh. Extension na lang. Extension na lang. Kasi katulad nung isang HR ko, yung isa human resources ko.
Nakalabas na yung dalawa at yung isa, sabi niya, magpapakulang ako. Extension lang ako ng 7 araw pa. Oo. Sabi ko, sige lang, pagaling lang. Ibig sabihin, Mayor, effective. Wala na rin kaming tracing. Good. Oo. At ngayong umaga, meron kaming meeting with Mayor Bet ng Busuanga at papag-usapan namin yung mga boundary namin. Yan, boundary. Oh. So, ibig sabihin, Mayor, effective yung ginawa po ninyong mga talagang pagpapatupad ng mga health protocols, ano? Yung nung una, medyo hirap. Ito, medyo paluwag na ngayon. Actually, yun nga sinasabi ko nga sa kanila. Kung di tayo nag-lockdown, unang-una ako ang nahawa. Oo. Kasi yung sa munisipyo lang, yun nga, yung HR, parati kong kausap yun. Araw-araw kong kausap. Ilan silang kausap ko doon. Yung isa pa, yung isang taga slaughterhouse, parati ko check, malinis ba yung slaughterhouse? Yung taga, mostly lang, bago ko pumasok, magpapa-BP ako doon sa RHU. So, pagka kung that time nahawa ko, Problemang malaki. Mahirap na magsalita, pero mostly, maraming tao sa kusina Oo nga po. Mas matindi, mas mahirap po. Pero mas matindi. At ang pinakamaganda dyan, hindi yun. Ang pinakamaganda dyan, na wala yung ating questioning mind kung saan nanggaling itong dalawa. Oo, tama po. Oo. Okay, so malamang sa mga susunod na araw, baka yung mapag-usapan yung ni Mayor Bet mamaya, maging maganda na, no? Yung daloy ng tawiran sa mga munisipyo. Yun nga. Ako naman, kami naman dito sa Kuro, wala problema na. Love thy neighbors. Oo nga po. Sige po, Mayor. Mayor, ingat po kayo. Yung ginawa nyo kahapon, Mayor, delikado po yun, ha? Talagang in the line of service. Talagang sige lang, pagka nauna ako sa taas, sabihin ko lang, sa Panginoon, meron pa akong kaibigan, Kaluwi, na pag sumunod yun, isama mo na lang sa langit. Sige po. Mayor, salamat po. Ingat po kayo. Thank you, Mayor. Salamat, ingat. Mayor Marjo. Delikado yung ginawa niya niya, alam mo ba? Ay, pambihira. Bote pala yung hawak. Bote. Bote ng gin, tsaka yung isa naman bato. Bato. Oo, ngayon, nung pagpalo sa kanya, dinakma ng pulis, yung pulis ang natamaan sa ulo. natamaan sa ulo. Dugo yung Sugat. tahi. Tahi pala, tahi. Pero anyway, ipapagamot naman daw nila Mayor Marjo. Pero kakasuhan pa rin. Okay, sige. COVID, ilan tayo? COVID. Sa buong mundo. Sa buong mundo, meron na tayong nasa 38,457,000. Yan. Sa buong mundo yun, ha? 38 million. Tumaas. 38 million. Tumaas. Tumaas tayo. Morning mo na kay Maring Dayan na Andres. Nanonood sa atin. Okay. Sa Pilipinas ay meron tayong 346,000. Yan. Yung bago natin kahapon, 1,910. Buong Pilipinas na po ito, ha? 19. Alas 2,000 Yung rin pinakabago natin, umangat din, mga ganon, Kabandaran Gerald, ha? Yung ating probinsya ay merong ilan? Sa Palawan? 104. 104 ito. 24 Superto. Coron ay konti na lang yon, sabi ni Mayor. At yung Kuyo ang 63, yun ang medyo problema si Mayor Makoy doon ngayon. 63 ang sa Kuyo. May mga local case pa man din sa kanila. Dito sa Perto, yung ating local transmission, wag nating ipagwalang bahala yan. Si COVID, nandyan lang sa tabi-tabi. Wag nating hayaang makapasok sa mga tahanan natin yan. At ang nasa sa atin yan, kung sabi nga, ang si COVID ay papapasukin natin sa loob ng bahay natin. Yan. Diba? Nasa atin yan, mga kaibigan. Okay? Pinakauli dito sa atin na yung pong dalawang mag-ina sa San Jose at yung pong isa dyan po sa barangay Erawan na nagtatrabaho rin po sa Delta P. Yan. Siyempre, Kabandaran Gerald, yung mga balitang dinig po ninyo, sa atin yan ng DTX 500. DTX 500? Yung matataas ang, yung mga problema sa yung mga blood sugar po ninyo. Yan, may mga diabetic. DTX 500 po, mga kaibigan, dahil yung pagtaas ng blood sugar, maaring ikabulag po ninyo. Nako. Alam nyo ba yan? Grabe, no? Pagka medyo lumalabaw-labaw yung mata ninyo, baka matasyado ng mataas yung inyo pong blood sugar. Pag-check up nyo yan. Pwedeng mabulag? Pwedeng mabulag. Tsaka DTX 500, tapos ehersisyo. Araw-araw, Kabanderang Gerald. Ganan dapat. Alright, so, yung mga kaibigan natin na may heart problem. Sakit sa puso. Life extension, vitamin D3 naman. Yan. Kung may problema kayo at nahirapan na kayong medyo yung pintig ng puso ninyo, alanganin na. Minsan,
Umihinto o ano, baka ganon. Nagdo-double palpitate. Oo, Mga punta ganon. kayo sa Life Extension Clinic, second floor Chinatown Center. Check up po kayo, ha? Tapos palakasin natin resistensya natin. Gamit ang? Dr. C. Aba talaga Vitamin naman. C, ha? Dr. C. Oo. At Kabandaran Gerald, mamayang hapon, Oh, baka mamayang hapon. gusto nyong mag-dinner. Ba? Gusto nyo mag-dinner. Aba, merong eat all you can. Wow. 198 lang. Abay, napakamura Eat all lang. you can sa Tiki Resto Bar. Wow, 198. Meron 6 p.m. Umpisa na yung buffet, dinner. Buffet, oh. 198 lang yan. Ang bihira. 7 p.m. to 8 p.m., 8 p.m. to 9. Yan, mamaya Eat yan. all you can sa second floor sa Tiki Bar. Yan, mamaya. Chibugan, baka gusto nyong Chumibog ng eat to the max. Kain to the max. Pambihira, oh. Eat all you can yan eh. Di ba? Okay? Mm. At Kabanderang Gerald, hindi na naman tayo makaka-Holy Night ngayon Hindi na naman? dahil Uli na, ha? 5 minuto na lang mag-alas 7 na. Mahuli na Pero tayo. 70 days na lang. 70 Alam mo ba days? yun? Pasko na. Pambihira, oh. Kaya si Boss Rocky Makasait, inihanda na yung kanyang Pangregalo? mansyon dyan sa Plaridel, Aburlan. Aba talaga naman, ha? Yung mansion Oo, niya dyan, ha? Dyan siya magki-Christmas. Ba? At tayo ay imbitado. Boss Rock, pwede ba kami dyan? Sa Plaridel, Aburlan. Ha? Yan. Okay. Kabanderang Gerald, pasalamat muna tayo kay Louis J. Motor Shop Oo. at kay Miss Noriam. Yan. Dahil naipwesto na natin yung ating negosyo para sa Radyo Bandera. Yan. Negosyo para sa empleyado. Yan. Okay? Oo. Merong cooperative na binuo po dito sa aming station para sa mga empleyado ho, mga kaibigan. Yan. Ganyan magmahal yung management ng Radyo Bandera sa mga empleyado niya. Grabe, no? Di ba? Kaya yung overtime natin yan kagabi. overtime natin yan. Hanggang alas Overtime 10. ng alas 10, ha? Para lang maumpisa na yan, ha? Yan, Ayan. oh. Salamat kay Louis J. Motor Shop. Kung gusto niyo magpagawa ng mga sakyan po ninyo, Yan. dalhin nyo kay Louis J. Oo, alam mo, nagasgasan yung sakyan ninyo. Nagasgasan, papinturahan, o kung ano pa man. Oo. Kahit ano, BMW, Ford, Nissan, Mitsubishi, kahit ano. BMW, Ferrari Ferrari. yan. Kayang-kayang gawin ng Louis J. Motor Shop yan. ha? Ayan, no. Tabianan nyo, ha, yung pong pagbubukas ng Chick Boy. Chick Boy. Lechon. Lechonan, The ha? best lechon manok at Manok. liempo in town. Yan. Dito yan. Man yan. Ibang klase ito. Oh, dito rin po Maniwala yan. kayo. Dito nakapwesto lang din yan. Sa Katabi bandera. lang, katabi lang. Katabi lang na bandera. At mga kabandera, yan ang kalipunan ng mga nagbabagang balita ngayong araw na ito na... Uy! 15 ngayon, ha? 15 ngayon. Aba, itong araw ni Bong ni Menyo. Swell day. Swell Day. Aba talaga naman, ha? Thursday, October 15, 2020. Mula dito sa bulwagang pampalitan ng Radyo Bandera na sabay napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Abangan ang susunod na pagbabalita. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako ang isa sa nagiging tagapagbalita, Kalui La Rosa. At ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Radyo Bandera COVID-19 88.7 Radyo